Okay, so for this afternoon, we will talk about the television. Na medyo mahaba lang yung PowerPoint niya, but you know, some part of this kayo na lang magbabasa para alam mo yun, dagdag lang naman na kaalaman yun. I'll just discuss yung mga important parts, no? Okay. So allow me to share my screen. Ano nga yun? Okay, this one. Okay. Kita nyo na yung screen ko, yung aking presentation. Kaya ka kayo dyan. Kita nyo na yung Philippine television as microcosm. Yan, from broadcast to digital disruption. Okay, so yung pag-usapan natin ngayon is a continuation nung nakaraan natin. Ang buhay ay isang malaking tanghalan, but this time we'll be focusing on television um, as a microcosm, no, of our society. Pag sinabi natin microcosm, it's more of a miniature of the society, no? Isang maliit na bahagi na nagrerepresenta ng kabuuan ng lipunan natin. And that is what we see when we watch television. Nanonood ba kayo ng TV? Nanonood pa ba kayo ng TV? Ba? Parang konti na lang nanonood ngayon. So, as an introduction, television as the central nervous system of Philippine society. Television in the Philippines is not merely a medium of transmission, it is the central nervous system of our national discourse, serving for over 7 decades as the most potent microcosm of our society. So it's not just a transmission of signal in television, hindi lang siya basta nagsisend ng signal, but rather it is a nervous system. It is a way to transfer information from the central to other specific parts of our society, no? Especially information that are part of our national discourses o yung mga pinag-uusapan natin, no? Yung mga pinag-uusapan natin, mga bagay-bagay. Ayan. The small screen reflects the large-scale dynamics of the Philippine experiences. So yung TV, sa panonood natin sa TV natin, ay nakikita natin kung ano yung mga bagay na nangyayari sa kabuuan, no, na experience ng pamumuhay sa Pilipinas, capturing grand narratives of politics, nuances of culture, and persistent struggles of socio-economic reality o yung mga buhay-buhay ng mga mahihirap, middle class, mayayaman, yung dynamics na gano'n, iba't ibang kultura ng bawat rehiyon, ayan, napapanood natin 'yan sa pamamagitan ng telebisyon. From grainy black and white signals of the 1950s to the high definition streaming today, TV has been the lens through which Filipinos see themselves and the world around them. The power of Philippine television lies in its omnipresence. Even in the remotest barangays, the glow of the TV set remains a symbol of connection and a primary storyteller of the nation. So, mapapansin natin 'yan na yung telebisyon, lahat ng Pilipino may telebisyon. In fact, kahit yung mga mahihirap sa mga kaduluduluhang bahagi ng Pilipinas, parang ano, parang status symbol na nakakaangat-angat ka na sa buhay, nakakaluwag-luwag ka na kapag may telebisyon sa bahay ninyo, 'di ba? So, bakit? Kasi television as we perceive or see it is a connection na kapag meron kang telebisyon, para kang ano, hindi mami-miss out, 'di ba? Yung FOMO mo mababawasan, yung fear of missing out mababawasan because you have television, you have connection, you have a tap connected to the central information, no? O yung source of information, 'di ba? Yung balita napapakinggan mo, napapanood mo kasi meron kang television. 'Yun. So this medium bridges the gap between urban centers and rural periphery. Ibig sabihin, gamit yung telebisyon ay nakakonekta yung mga nasa probinsya at nalalaman nila yung mga nangyayari dito sa urban area, dito sa Metro Manila. And I believe, no, naiintindihan nyo yan, nagigets nyo naman yan, na yung mga probinsya,
Bagaman marami ng cellphone, more on laptop, tablet, computer na yung ginagamit ng Metro Manila, pero sa probinsya, nandun pa rin yung television, no? Malaking bagay pa rin yung television because that is somehow, no, parang last way to connect the the provinces to the center or the Metro Manila, no? So yet although the television connects the provinces to the central area or the Metro Manila, we have to understand that television is not neutral and it never become neutral. Hindi po neutral o walang kinikilingan. Merong kinikilingan. It has a very bias. No, it is built on the star system. May artista, no? May artista, may sistema ng showbiz, may artista, may sikat, 'di ba? Pag may sikat, may hindi sikat. Pag mayroong kilala, may hindi kilala. No? So hindi natin maaalis 'yon. Laging may shadow kapag may liwanag. So it television never become neutral. Merong star system, mga artista, advertising driven content, no? The reason why we see these programs, we watch these kinds of program is because advertising pays them to do that. 'Di ba? Kaya may Itbulaga, hindi dahil serbisyo lang 'yan, no? Kundi there are advertisers who are paying them to do the Itbulaga. Bakit may Showtime that continuously give us entertainment? It's not a public service. It is a uh advertising driven content. Okay? And constant negotiation. Yes, bebe. Opo. Hindi na, mamaya na. Oo, mamaya na. Oo. Ako sa kwarto. Ay, wag na. Yan, sorry. Hello. Ayan, dinig niyo ako? Ayan. React nga kayo dyan. Kung dinig niyo na ako. Session na, lumipat ako eh. Inutusan ako ng ano ko. Na tayong magagawa pag ano. So, okay. So, as I told you earlier, so advertising-driven content, no? Hindi talaga neutral. Hindi totoo yung walang kinikilingan ang telebisyon. In fact, may kinikilingan sila. And hindi tayo yun. Hindi yung masa, hindi yung audiences, but rather these advertisers, these businesses who are paying them. No? Kung sino yung mga nagbabayad sa kanila, nagpapasahod sa kanila, of course, doon sila nakakatig, doon sila nakatuon, kumbaga, nakakampi. Yan. And of course, the constant negotiation between what the public wants versus what the public needs. Minsan mapapatanong ka, no? Sa mga binabalita, mga pinapalabas
ng telebisyon, ito ba talaga ay kailangan natin o 'di ba? Gusto ba talaga ng tao 'to, 'di ba? Minsan naalala ko dati, pinag-uusapan yung ano, yung love team nila Barbie Forteza, 'di ba, saka si Jack Roberto, 'di ba, na para bang may paki tayo, 'di ba, na para bang may pakinabang sa atin yung kung ano ba yung kalagayan nila sa pagiging magjowa nila, 'di ba? So, wala, eh, talagang gano'n ang telebisyon 'no, meron silang, interes na gusto nilang, ipaano sa'tin, ipaabot sa'tin, itanim sa atin, 'di ba? That's how the business works in television. So, beyond the spectacle, understanding power, representation, and commercialism. As a student, no, you must look past the spectacle of teleserye or variety show to see underlying structures of power, representation, and commercialism that dictate what makes it to the airwaves. May nangyayaring power, dynamics, representation, and commercialism sa television. And you have to understand it that the television industry operates through complex systems of control. Merong iba't ibang sistema ng control o kumukontrol sa napapanood natin sa television. For example, um, yung government, no? The government has NBN Channel 4. Siyempre, it is controlled and managed by the government. How about the private entities, 'di ba? GMA, ABS-CBN, um, TV5, private owners 'yan. Of course, kokontrolin nila yung narrative, they are able, they can control the narrative, they can control what news to be published, what news to be delivered, 'di ba? Ayun, so may control diyan. Merong kapangyarihan sila over those. Another thing is the network hierarchies determine programming. Napansin niyo, bakit yung linyada ng mga palabas natin sa telebisyon ay ganoon? Halimbawa, nagsisimula tayo sa unang hirit sa umaga, 'di ba? It's a variety show in the morning from 5 a.m. to 8 a.m. And all the channels ay may ganyan, no? Channel 4, Channel 2, Channel 5, lahat ng channels, halos lahat may morning shows. And then followed by sa GMA, merong mga cartoons muna or anime. And then bandang bago magnanghali, may telenovela, 'di ba? May noontime show, then telenovela, balita, telenovela, then balita sa gabi, 'yan. Bakit gano'n, 'no? Hindi 'yun dahil sa wala lang, 'no? Ah, GMA ang, pinakamaraming nanonood dahil wala namang ibang mapanood, eh, 'di ba? Tinanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN, so more likely lahat ng tao napunta sa GMA. And then may TV5 ka naman, ang babantot din naman ng mga programa nila kaya hindi rin pinapanood masyado. So, 'yan, GMA yung sabihin natin naghahari, number one, most viewed kumbaga na network. So, sila yung nagde-determine kung anong klase ng programming. Ginagaya na lamang ito nung ah, nung mga iba na alam mo 'yun, hindi kasing lakas ng GMA, 'di ba? Cheap copy nga, 'di ba? 'Di ba yung weak kinokopya niya yung malakas, gano'n. So, ayan, gano'n nangyayari. GMA because of number of viewers that, watch the network, they can determine or they can create um, a template of programming and gagayahin na lang 'yun ng mga tao ng ibang network. Another is advertisers influence content decisions. Akala ninyo walang kinalaman yung mga advertisement, pero totoo, yung advertisement po ang nagde-demand sa network para gumawa ng programa. For example, naalala nyo pa yung Itbulaga. 'Di ba yung Itbulaga, meron silang one for all for one, 'di ba? Ano ba yung purpose nun? Sa tingin nyo ba, Tape Incorporated ang nag-isip nun? Gawa tayo ng programa, gawa tayo ng segment, one for all for one. Hindi, hindi totoo yun. Ang totoong nangyari dyan, si yung mga business, mga advertisers, Pure Gold, Coca-Cola, Hanabishi, iba pa, no, na mga brand, mga businesses, they demand uh,
they demand Tape Incorporated o kaya Itbulaga to create a segment like that where their products are being introduced to the household of the Filipino. 'Di ba? Ano, tingnan mo, yung Coca-Cola, 'di ba? Yung Coca-Cola, inintroduce nila para pagkatapos kumain ng pananghalian, soft drinks ka. Oh, may Coca-Cola. Anong programa sa GMA ang kaya makagawa ng ganun? Itbulaga lang. Yung sugod bahay lang, yung ganun, one for all for one lang. 'Di ba? Pure Gold. Yung Pure Gold, bakit Pure Gold? Kasi yung sinusugod bahay, mga nanay 'yon, mga pamilya 'yon. So, mamimili ka, hindi ka na mamimili sa palengke. Mamimili ka na sa Pure Gold. And no program have ever introduces Pure Gold better than sugod bahay, yun, one for all for one. 'Di ba? Wala kang may ibang ano diyan eh. Wala kang ewan ko, kung may mahanap kayong ibang programa sa GMA na nag-i-introduce ng Pure Gold ng katulad ng ginagawa ng dati, one for all for one. 'Di ba? Because that program fits very well because the program was created for the sole purpose of the business, no, of the advertisers. And then ratings drive narrative choices. Hindi ba kayo naririnig minsan, 'di ba? Sinasabi ng GMA number 1, 'di ba? GMA ang mas pinapanood. 'Di ba? Ganun yung ano, lagi. Ba't kailangan sabihin pa ulit-ulit? Akala mo kasi sa'yo 'yun. Wala kang pakialam doon. Wala kang kinalaman doon. Hindi ikaw ang kinakausap ng GMA. Ang kinakausap ng GMA at sinasabihan nila na kami yung mas pinapanood ay yung mga advertisers. Para ano, mas mag-advertise pa sa kanila. No? Ganun yung nangyayari diyan. The rating, the number of people watching the network drives the narrative choices. Drives the wordings na ginagamit. Ba't kailangan sabihin ng paulit-ulit yung ganong rating? Kasi it drives business. It drives money to their pockets. Naintindihan nyo? Diyan pa ba kayo? Okay, so understanding these structures transforms you from passive viewer to sophisticated media critic and produce capable of deconstructing media messages. The industry omnipresence means television shapes not only what we watch but how we understand social reality, justice, poverty, family dynamics, and our place in society. So, sa panonood natin ng television, unti-unti natin, little by little, nai-inculcate sa atin, no, yung understanding about our social reality, ano yung totoong nangyayari sa lipunan, ano yung hustisya, 'di ba? Ano yung kahirapan, ano dapat yung galawan sa pamilya, no? At maging yung role natin sa lipunan natin. Critical media literacy requires examining whose voice are amplified, whose stories are told, and whose perspective are systematically excluded from the national conversation. So, may ganun nangyayari. No? There are voices and perspective that are excluded. Hindi napapansin, hindi na ibabalita, hindi napapanood. Digital disruption, no? So, ngayon, tayong mga taga Metro Manila, medyo pabawas na tayo. We are digitally disrupted. Hindi na tayo masyadong nanonood ng TV. Kaya nga natanong ko sa inyo kanina, nanonood pa ba kayo ng TV? 'Di ba? Siguro some of you might answer yes, pero hindi na gaano, no? Or yun nga, hindi na masyado. Kasi we are more into cellphones, we are more into tablets, laptop, and so on. So we are currently living through a period of digital disruption, the most significant transition since the invention of color television. The traditional broadcast model characterized by appointment viewing, where the family gathers at a specific time to watch together, is being dismantled by Netflix effect and the streaming platforms. The streaming and on-demand media are introduced a new cultural routine, which is binge watching, where viewers consume multiple episodes in rapid succession rather than waiting for weekly broadcasts. Diba ganun na ba kayo? Diba? Ako ganyan na ako eh. Diba parang naiinip na ako pag linggo-linggo ko inaabangan. Gusto ko pinapatagal ko muna. Ganon.
Yan. Pag nanonood ng anime, di ba? Ayan. So, this shift is not merely technical. It is psychological and social, fundamentally changing how stories are told, how we process information, and how we interact with one another. The Netflix effect represents decentralization of authority. The traditional programmer who decided what you watch at 8 p.m. is replaced by the users as programmer, selecting content on demand. So, dahil di na tayo masyadong nanonood ng television, wala na tayong pakialam sa mga programmer, yung gumagawa ng programming, yung gumagawa ng pagkakasunod-sunod ng mga palabas, kasi tayo na mismo namimili kung ano yung papanoorin, ano yung mauuna, ano yung kasunod, and so on. Parang sa radyo, dati, kung ano ang tugtog sa radyo, yun ang pinapakinggan natin. Wala tayong magawa. Pwede natin ilipat. Pero, di ba, parang nakatamad naman maglipat. So, ang gagawin mo, pababayaan mo na lang. Pero ngayon, ikaw na gumagawa ng playlist mo. Di ba? Ginagamit na nga natin pang ligaw eh. Di ba? Pag nanliligaw ka, sinisendan mo ng Spotify playlist. Pakinggan mo to. As a sign of my love for you, di ba? Mga ganun, di ba? Akala mo naman, talaga, alam mo, may bitaw. Anyway, so, ayan. These are the learning objectives. So, basahin nyo na lang yan. I'll give you a copy of this PowerPoint. And then, let's move on to the key terminologies. Halos dito lang tayo papasok or halos ito lang yung discuss natin. Kaya sobrang dami. At paulit-ulit lang din naman. So, una, since our topic is television bilang microcosm, ano ba yung microcosm? No? So, microcosm is a community, place, or situation regarded as encapsulating in miniature the characteristic qualities of feature of something much larger. So, sa madaling salita, yung microcosm ay isang bahagi na kumakatawan sa malaking bahagi, no? Sa kabuuan. Isang maliit na bahagi na kumakatawan, naglalarawan sa kabuuan. So, halimbawa, a teleserye set in a palengke functions as a microcosm of the Philippine economy and social hierarchy. So, yung teleserye, magpapalabas siya ng palengke at sa pamamagitan ng palengke na yon, shot na yon, pwede natin makita kung ano yung kalagayan talaga ng palengke. 'Di ba? So, imagine niyo yung microcosm. Halimbawa, pag nanood ka ng balita. Pag nanood ka ng balita, yung ibabalita nung reporter, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, halimbawa. Ang presyo ng gasolina, 120 pesos na raw. Okay? So ngayon, yung gasolina na yun, presyo ng gasolina na yun, hindi naman yun sa kabuuan ng Pilipinas. Kasi mayroon pa rin namang ibang bahagi ng Pilipinas na hindi ganun yung presyo. 'Di ba? Pero, habang binabalita niya yung pagtaas ng presyo ng diesel, for example, para bang yun na yung parang generalize na niya. 'Di ba? Ganun yung nangyari, parang halimbawa, tumaas ng 20 pesos yung diesel. Sa ngayon, dito sa Valenzuela, ang halaga na ng diesel ay 100, 140. Halimbawa, ganun. Yung presyo ng gasolina, yung actual na presyo ng gasolina, nangyayari lang yun sa Valenzuela. Hindi sa kabuuan, pero sa pagbabalita niya, para bang buong Pilipinas, ganun na yung presyo. Naintindihan nyo? Yun yung microcosm. Kinakatawan niya or inilalarawan niya. Nagiging siyang simbolo noon ng kabuuan. Gets nyo? React nga kayo dyan. Yun. May nag-react ba? Parang wala eh. No? Yun. Halimbawa, yung sa presyo ng baboy, presyo ng karneng baboy. Yung presyo ng karneng baboy, yung reporter, magbabalita yan sa may bandang NEPA Q-Mart. Sa may Cubao yung NEPA Q-Mart. Sabihin niya, ang presyo na po ngayon ng kilo ng baboy ay nasa 300 pesos na po. Yan. Yung pagbabalita niya, akala mo lahat ng palengke ng buong Pilipinas, ang presyo ng baboy, 300 pesos na. Pero yung totoo, hindi. Sa NEPA Q-Mart lang yun. No? Doon nangyayari yung sabi natin, ang telebisyon, nagiging microcosm. Nagiging siyang larawan, imahe, para sa kabuuan.
And then we go to the television flow. Yung television flow is a concept by Raymond Williams describing the continuous sequence of programs, commercials, and trailers designed to keep the viewer watching. Strategically place cliffhangers before commercial breaks ensure viewers do not switch to rival network. So, 'di ba, manonood kayo ng balita, sabihin, abangan susunod sa 24 oras o mamaya, ito raw ipapalabas nila. Bakit may gano'n? Kasi ang television flow, dinisenyo siya para yung tao hindi umalis, hindi maglipat, o kaya hindi umalis sa harap ng telebisyon. So talagang may cliffhangers na tinatawag o yung pabitin kumbaga. Bibitinin kayo para abangan ninyo, 'di ba? So laging gano'n. Kahit sa kahit sa radyo, 'di ba? Anong gagawin ng radyo? Mamaya abangan, 'di ba? Yan, may mga gano'n. Kasi nga para hindi umalis o maglipat yung mga tao. These concepts work together. The microcosm shows us society in miniature, while television flow keeps us engaged with that miniature world through careful orchestrated narrative and commercial rhythms. Understanding this mechanism reveals how television simultaneously reflects social reality and manufactures consent through continuous engagement strategies. The microcosm is not accidental. Network deliberately construct shows that resonate with audience experience, while television flow ensures maximum viewership and advertising revenue. So itong paggamit ng microcosm o yung pagpapakita ng mga bahagi bilang kabuuan, no, bilang representasyon ng kabuuan, ito ay sinadya. Kasi yung mga tao naghahanap ng ganun, yung nakaka-relate sila para manatili silang manood. Kumbaga, sa telenovela, kapag yung telenovela hindi ka makarelate, 'di ba hindi mo pinapanood? 'Di ba parang nililipatan mo, inaalisan mo. Ganun yung ideya. Okay? Another. Andiyan pa ba kayo? Magkape kayo, baka gusto niyo kape. Meron dito kape. Puntahan niyo na lang dito sa Big Nine. Bubuhos ko din ako. Bubuhos ko. Okay. Another term na natin is the parasocial interaction. Parasocial interaction is a one-sided relationship where a viewer feels a strong, intimate connection with a media personality. Ito yung pagiging fan, no? Pagiging tagahanga. Ang tawag natin doon is parasocial interaction. This is the intense emotional investment of fans in love teams treats the actors' real lives as extension of their TV characters. Di nyo ba napapansin sa telebisyong Pilipinas, sa telebisyon ng Pilipinas, kapag ka magpa-partner, yung yung dalawang karakter, no? Magjowa sila, 'di ba? Magjowa. Maganda lang yung love life nila, 'di ba? Masaya daw sila together. Yan. Bakit gano'n? Kasi yung mga tao, mga Pilipino, mahilig tayo sa para social interaction. Ang gusto natin sa hinahangaan natin, kahit sa labas ng kanilang programa, sa labas ng kanilang palabas, magjowa pa rin sila. May nangyayari pa rin na sa kanila, love, na pag-ibig, kahit, 'di ba? Minsan hindi na okay, 'di ba? Isipin mo yung artista. Dati jowa si ganito, natapos yung project, iba na naman yung panibagong jowa, 'di ba? 'Di ba ganun nangyayari? Kasi yung mga Pilipino yun ang gusto. Alam mo yun, gusto medyo malandi yung mga Pilipino, mga artista, 'di ba? So this phenomenon is particularly powerful in Philippine television culture where fans blur boundaries between fictional narratives and actors' personal lives. 'Di ba? Halimbawa, isa ring parasocial interaction is yung akala mo, 'di ba, ikaw tagahanga ka. Grabe yung investment mo. Lahat ng picture meron ka. 'Di ba? Lahat ng gig niya nandun ka. 'Di ba? Pero akala mo kasi tatagos ka. Akala mo ba mapapansin ka nung media personality, 'di ba? Akala mo mapapansin ka nung idol mo, 'di ba? Yan, para social interaction 'yon. Yan.
So, very common yun sa Pilipinas. Di ko alam bakit eh. Kasi siguro dahil alipin din talaga tayo ng matagal na. Diba? Ninuno natin mga alipin. Kaya parang wala tayong sapat na courage to stand on our own. So anong ginagawa natin? We look up on these idols, on these characters, these personalities, 'di ba? Nagpapaalipin tayo sa mga personality kasi hindi tayo sanay tumayo ng sarili nating paa. So another is hegemony. Hegemony is the dominance of one group over another, supported by institutional norms and ideas that make the dominance seem natural. The persistence of light-skinned leads in TV shows reinforces Eurocentric beauty standards as the ideal for the Filipino masses. So hegemony, nabanggit natin last time yan, but hegemony is the dominance of one group over another. May isang grupo na dinodominate or kinokontrol yung ibang bahagi, yung ibang grupo. And it is supported by the institutional norms para magmukhang natural. Halimbawa, tingnan nyo sa lipunan natin. Sa lipunan natin, pag matanda na, grabe yung paggalang natin. Na parang hindi mo pwedeng baliin, hindi mo sila pwedeng i-correct kasi matanda na sila. That's hegemony. 'Di ba? That's hegemony. Sipin mo, halimbawa, nanay mo, tatay mo, DDS, hindi mo makorek kasi nanay at tatay mo yun eh. 'Di ba yung institution ng family, sila yung nagsusupport dun sa idea na nanay mo yan, wag mo igalang mo yan. Kahit DDS yan, nanay mo pa rin yan. Pero 'di ba? 'Di ba? Ang pangit, 'di ba? Pero wala kang magawa kasi hegemony yun. No, this group has power over us because it is supported by institutions na nagmumukhang natural lang, 'di ba? Oh, ganun basta 'yan ang hegemony. Yung tropa mo, yung may kaklase ka, binubuli yung iba mong kaklase, anong kapangyarihan ang nag-allow sa kanila to do the bullying? Kasi mataas yung scores nila, kasi matalino sila, kasi mas marami silang mga kaibigan. Those are the supports given by the institution that makes them what they are. Yung bully, kaya siya bully kasi may nagsusupport sa kanya na maging bully siya na okay lang yung ginagawa niyang pambubully. 'Di ba? That's hegemony, no? The dominance of one group over another. Okay? Halimbawa, ate ka. Ate ka, may kapatid ka, 'di ba? Kinukutos-kutosan mo lang yung kapatid mo. Anong support ang nakuha mo to allow you to do that? Pamilya, 'di ba? Yung pamilya ang nagsabi sa iyo, ikaw yung ate, dapat ikaw yung masunod. Ikaw yung kuya, ikaw yung mas matanda. Yan, kahit ang bobo ng desisyon mo, dahil ikaw yung mas nakakatanda, masuportado ka, 'di ba? Kahit mali-mali yung ginagawa mo dahil ikaw yung matanda, suportado ka ng pamilya mo, 'di ba? Hindi ka pwedeng makorek. Yan, hegemony nangyayari. Okay? Hegemonic representation operates invisibly. Viewers internalize these standards as natural rather than constructed, leading to normalized discrimination and self-perception issues. Both parasocial interaction and hegemony demonstrate how television operates beyond entertainment, shaping identity formation, aspiration, and social hierarchies. So, yung parasocial interaction, yung one-side relationship na ito plus yung hegemony, yan ang nag-shape sa ating identity formation. Iniisip mo yung sarili mo, ay wala lang akong kwenta eh. Sino ba naman ako? 'Di ba? Ba't mo naisip 'yun? It's because of the parasocial interaction, 'di ba? And the hegemony happening around you. 'Yun. Yung mga inahangaan mo, 'di ba? Pag mga hinahangaan mo laging api, ganoon ka rin, magiging api ka rin. Kapag ang hinahangaan mo laging mga kontrabida, lagi kang kontrabida. Gano'n 'yun. Ginagaya mo 'yun and somehow nakita mo, pwede pala 'yun, okay pala 'yun, 'di ba? So ginagaya mo. Naintindihan niyo ba yung mga sinasabi ko? Oh.
Okay ba kayo diyan? React naman kayo, baka masira cellphone niyo, 'di kayo nagre-react, eh. Yun, thank you po. Gagalit. Hindi po ako galit. Yan. Binge watching. Binge watching is the practice of watching multiple episodes of a television program in a rapid succession through DVDs or digital streaming, moving from one episode per day of teleserye to finishing an entire season of Netflix series in a single weekend. And on the other hand, cultural proximity is the preference of audiences for media products that are culturally and linguistically similar to their own. Local viewers prefer Tagalog dubbed Korean novelas or local adaptations of foreign princesses like Running Man PH. And lastly, the Netflix effect is the disruption caused by streaming services on traditional broadcast TV, leading to change in consumption, production, and distribution. The decline of primetime dominance as younger audiences migrate to mobile devices for an on-demand content. These three concepts intersect. Binge watching enables consumption of culturally proximate content at scale, while the Netflix effect accelerates this shift away from traditional broadcast schedules. Together, they represent a fundamental restructuring of how Filipinos consume media and construct shared cultural experiences. So isa-isahin natin. Yung binge watching, alam niyo na yan agad. 'Di ba? Ito yung naiinip ka maghintay ng weekly na anime, 'di ba? Halimbawa yung Jujutsu Kaisen. Yung Jujutsu Kaisen, weekly 'yan. Ano na yung One Piece, 'di ba? Yung One Piece talagang lingguhan 'yan. May break pa nga yan minsan eh, 'di ba? So ang ginagawa mo instead na mag-abang ka ng lingguhan, pinapatagal mo muna. Saka mo babanatan ng isahan, 'di ba? Ako ganyan ginagawa ko eh. Mahilig ako manood dati ng One Piece. Lingguhan talaga, abangan ko talaga 'yan, every Sunday 'yan eh. Tapos minsan nanawa na ako, ang ginawa ko, 'di muna ako nanood mga 3 buwan. No, 3 months ako hindi nanood ng anime na One Piece. O hindi nung may gana na ako, sa ako nanood, 'di ba? Isang gabi lang, isang magdamag, ubos ko na yung 12 episodes, 'di ba? Binge watching yung tawag doon. Um, Isa siguro the reason why we Filipinos love binge watching is dahil sa ng bantot mag-programming ng ng Pilipinas. Alam nyo, kami sa Solar, ano yan eh, ginagawa namin yan. Yung isang English episode, yung mga program kasi namin sa Solar dati, galing ng Amerika. So yung isang episode, gagawin namin yon, ikakat namin yon into three episodes, 3 days na episode. Para ano? Para tipid sa content, 'di ba? Tipid sa content. Tapos may negosyo pa, 'di ba? Mas maraming advertisements. Kasi yung mga Pilipino napapagod doon. Nauumay doon. Sipin mo manood ka ng Korean novela, aabangan mo pa kung i-download mo na lang 'yun sa i-download mo naman na lang 'yun sa ibang site, 'di ba? Tapos mo na yung iba nanonood pa, ikaw na natapos mo na, 'di ba? Iba na yung pinapanood mo, 'di ba? So that's why we love binge watching because, time is gold. And we don't have time to make subaybay or make maghintay ng ng lingguhan, 'di ba? Another is cultural proximity. Although ako personally, I don't like Tagalog dub Korean novelas, pero I admit na hindi naman tayo mahihilig sa ganong klase ng Korean novela kung hindi natin naabutan yung mga Tagalog dub na Korean novela dati, 'di ba? Yung Stairway to Heaven, Winter Sonata, yung Autumn in My Heart, 'di ba? Um, Full House, 'yan, sila Song Ye Kyo, 'di ba? So, dahil doon kaya natin nagustuhan yung Korean novela. Pero ngayon, 'di ba? Sa anime din. Ayoko rin ng Tagalog dub o kaya English dub. Gusto ko English sub. Kasi kaya ko naman magbasa ng subtitle 'di ba? Habang nanonood. Yeah. So, in terms of cultural proximity, sadyang may mga ganong klaseng tao, mga ganong klaseng Pilipino na mas gusto nila yung adaptation sa mga Tagalog dub.
And of course, the Netflix effect, ayan, hindi na television yung nagpo-program ng pinapanood natin, tayo na mismo namimili kung ano yung gusto nating panoorin sa oras na gusto natin o kaya available tayo. Wala tayong pakialam sa iba, sa sarili lang natin. Okay? Okay. Andiyan pa kayo? Malapit na tayo matapos. I think after this, ano na to? Kayo na to. Okay, appointment viewing. React naman kayo dyan bago tayo magpatuloy. Teka lang ah. Okay. So, appointment viewing. Dati, may appointment viewing na tayo. Di ba yung sabay-sabay na panonood? Di ba? During the time nila Santino, ayan. Bakit may Santino? Bakit may mga pambata? Ang Encantadia, pambata yan. Sa totoo lang. Dapat ang pambata yan. Pero mas gusto ng mga tatay manood ng Encantadia. Paano ba naman? Nakapang bra lang yung mga Encantada. 'Di ba? Yung mga sangre, 'di ba? O yan, yung mga ano na yan eh. Mga iba yan eh. So, pambata talaga ang Encantadia. Encantadia nila Diana Subiri, nila Karil, yan, nila Isa Calzado. Yan ang pangunahing dahilan kaya maraming mga bakla ngayon, no? Maraming naghangad ng brilyante. And okay lang 'yun, wala namang masama doon. Huwag lang sila mamalo, 'di ba? So, ngayon pambata 'yan. Bakit pambata? Because of the appointment viewing. Gusto ng gusto ng networks na sabay-sabay nanonood yung pamilya, no? It's a habit of watching a specific program at the exact time it is broadcast, no? Lapit na. Okay. So, the traditional news at 6:30 or noontime show at 12 noon, it's a family ritual. Yan, appointment viewing yun. Sabay-sabay kayo nanonood. Bakit nga ba bata? Yung kadalasang pinapalabas sa prime time kasi pag yung bata ang umiyak, walang magagawa yung magulang. Kahit gusto ng tatay manood ng basketball, kapag umiyak yung bata at gusto niya manood ng Encantadia, walang magagawa yung tatay. No? That's the appointment viewing. And this appointment viewing created synchronized national experiences where entire population engaged with the same content simultaneously, generating shared cultural moments and national conversation. This model depended on scarcity, limited channels, and fixed schedule meant viewers had no choice but to watch as the designated times or miss content entirely. Itong appointment viewing din ito, pabawas na ng pabawas ngayon because contents available in television are somehow becoming available also online. So instead na sabay-sabay manood sa television yung mga pamilya, pwede silang manood gamit yung laptop, computer, o kaya multiple devices. Hindi man sila sabay-sabay na nakaharap, pero somehow, sabay-sabay pa rin silang nanonood. 'Di ba? Paring nasa kwarto yung iba, nasa sala yung iba, pero still, pare-pareho sila ng pinapanood. Nagbabago na, kumbaga. Unti-unting nawawala yung appointment viewing. Dahil, syempre, naging on-demand na rin yung mga live. Halimbawa, yung It's Showtime. Kapag nagpalabas siya, nag-live siya ng tanghali, pagtapos ng programa, maging automatic na content na to na on-demand. Ibig sabihin, yung mga taong hindi nakapanood ng tanghali, dahil nasa trabaho sila, pwede nilang mapanood yung episode na yun kinagabihan. 'Di ba? Ganun na, nag-shift na tayo. The shift from appointment viewing to non-linear. So, ang nangyayari sa atin, non-linear na tayo. We don't care about the programming anymore. Na wala nang scarcity. Wala nang, pag di mo napanood yan, may miss out ka. 'Di ba? Ano ka, mapapag-iwanan ka. 'Di ba? Wala na yon. Kasi, yung content naging available na siya on demand.
So it's more on-demand consumption, represents more than technological change. It fundamentally alters how national identity and shared culture are constructed. When your neighbor watches a 2015 Korean drama while you watch a 2024 Netflix original, the shared experience that once unified the national fragments into individualized consumption patterns, diba? This fragmentation has profound implication for national discourse, collective memory, and the formation of common cultural reference point. Ang nangyayari, hindi na tayo sabay-sabay ng pinapanood. Yung information na pumapasok sa atin, hindi na rin sabay-sabay. 'Di ba? Nanood abang ikaw nanonood ka ng live ng 24 oras, yung kapitbahay mo baka ang pinapanood niya yung 24 oras kahapon. So pag nag-usap kayo, hindi kayo magkatugma, mas updated ka, no? So nangyayari, nagkakaroon ng profound implication for national discourse. Yung pinag-uusapan ninyo magkaiba, 'di ba? Yung collective memory ninyo magkaiba kasi magkaiba kayo ng pinapanood eh, 'di ba? Sa parehong oras magkaiba kayo ng pinapanood. And of course, the formation of common cultural reference points. Magkaiba kayo ng cultural reference points. 'Di ba? Sabi ni Mike Enriquez ganito yan, eh. Ipatay na si Mike Enriquez. Aray mo, paano 'yun, 'di ba? Ibig sabihin outdated na 'yan. Ganoon ang nangyayari. Hindi tayo sabay-sabay na nakikita ng pinapanood at kinukonsumo. Okay? Naintindihan niyo yung appointment viewing and this shift, no, from appointment viewing nagpupunta na tayo into non-linear or on demand. Okay? So ngayon, itong historical arc, ayan, history lang naman yan ng television. Basahin niyo na lang yan. Marunong naman kayo magbasa. 'Di ba? Hindi naman kayo illiterate, 'di ba? College na kayo eh. No read, no write pa ba kayo? Kutusan ko kayo eh. 'Di ba? So, yan. Kwentuhan ko na lang kayo sa dark years, yung martial law, censorship and controlled narrative. And then the post-EDSA explosion and network wars refining the teleserye. Yan. So, yung martial law, alam nyo, ang kwento talaga bakit ibinaba yung martial law during the 1972 is because yung mga network nagpapaunahan ng pagpapakalat ng takot sa mga tao. Ano nangyari doon? Marami kasing mga NPA during that time. Maraming NPA na nasa Metro Manila. Tapos nagpapakalat sila ng mga bomb threats. Papasabugin daw yung Cubao. Opo. Ito, mga students ko. Wala na ako pasok. Wala. Dito lang sa bahay. Pasok. Kasi mainit na eh. Sige na. Malapit na ako matapos. Sarado na, opo. Oh, shit. Sarado na yung school naman. Pera niya. Okay, sorry. So, nung time na yon, nung 1972, before the martial law, yun nga, may mga bomb threats na ginagawa yung NPA, CPP, NPA. Ngayon, yung mga network, nagpapaunahan sila ng pagbalita ng mga bomb threats na yon. Halimbawa, mayroon daw papasabugin daw yung Cubao, ibabalita yun agad. Siyempre, yung mga tao, hindi na pupunta ng Cubao, di ba? Nabalitaan mo na nga, papasabugin yung Cubao, tapos pupunta ka pa doon. Iiwasan mo na yon. And then, sasabihin na naman, wait na lang, be. Wait lang. So, yung CPP, NPA naman, sabihin, yung monumento, papasabugin daw, iiwasan na naman ng tao yon. Divisoria, papasabugin. Yan, yung mga area, different areas, papasabugin daw, binabalita agad. So, anong nangyari? Lumiit yung lugar ng mga tao, no, na pinupuntahan ng mga tao. Dumadami yung iniiwasan ng mga tao.
So, anong ginawa ni Ferdinand Marcos Sr.? Nagbaba siya, nagbaba siya ng martial law para ma-deploy yung mga pulis, mga sundalo para mabalik, no, yung mga lugar na sinabing bobombahin, maiwasang mabomba at maging panatag na ulit yung mga tao. You can ask your lolos and lolas that during the martial law, may time naman talaga na ayos naman, no? Syempre, binabalik, kumbaga yung Cubao, sabi bobombahin, dahil sa martial law, hindi na yun magawang mabomba dahil may mga sundalo doon may mga pulis na doon So yun yung pinakadahilan. Yung media kasi masyadong binabantayan yung mga balita galing sa yung mga balita galing sa NPA, kaya lumiit yung spaces, safe spaces. Para ma-retrieve yung safe spaces na yon, yung mga spasyo na yon, yung mga lugar na yon, kaya ibinaba yung martial law. Yun. Kaso, syempre, katulad na lang nung war on drugs ni Duterte, may mga pulis o kaya mga sundalo na abusado, no? So, yung mga kanilang mga kalaban, yung kanilang mga kaalit, yung mga hindi nila kasundo, itatag lang nila as NPA, patayin na nila, 'di ba? Parang same lang nung war on drugs. Pagka hindi ka kaibigan ng pulis, itatag ka bilang addict, pwede ka nang patayin. Ganun yung nangyari. So, may kalabisan pa rin nangyari nung martial law. So, hindi ko pinagtatanggol yung martial law na tama yung martial law. Hindi ko sinasabing ganun. Dapat hindi nangyari yung martial law, no? Dahil marami talagang namatay nung time ng martial law. Ayun. Pero may ganung nangyari, no? Kaya binaba yung martial law para makuha ulit yung mga threatened areas. Ayun. Ngayon, dahil sa martial law na ito at sa mga kalabisan na nangyari na ginawa ng mga kapulisan at mga kasundaluhan ng martial law, niluklok ng tao si Cory Aquino bilang bagong pangulo. Nangyari yung EDSA People Power 1, ayan, at natanggal sa pagkapangulo si Marcos Sr. Pinalitan ni Cory Aquino. Siguro ang maano ko lang na problema sa pagkapalit kay Cory Aquino is yung idea na ang Pilipinas nung panahon ni Marcos Sr. ay isa sa mga pinakamagaganda ang gamit, no, na pang-broadcast. Yung television equipment ng NBN Channel 4 sobrang gaganda. Mas maganda pa yung ating kalidad ng ating telebisyon kumpara sa mga karatig bansa katulad ng Taiwan, ng Singapore, ng Malaysia, ng Indonesia. Yung mga bansang yan, sila, lower yung quality ng kanilang broadcast compared sa Pilipinas. And yet, after the fall of Ferdinand Marcos Sr., si Cory Aquino yung pumalit. Lahat ng pinasara ni Marcos na network, ibinalik ni Cory Aquino. Especially ABS-CBN, na yung ABS-CBN, bukod sa binalik yung go signal para mag-ere, yung ibang mga gamit ng NBN Channel 4 ay ibinigay din. Ibinigay ni Cory Aquino sa mga Lopez. Kaya yung dating mga magagandang kalidad ng broadcast ng NBN4, dating kay Cory, nawala yung kalidad na yon, napunta sa ABS-CBN. Kasi napunta sa ABS-CBN yung mga gamit. Parang inarbor, kumbaga. Kung isipin mo ng maigi, ganong kaklaseng kalidad ng mga kagamitan nung panahon na yon, galing sa kaban ng bayan, kasi ngayon ibinigay lang ni Cory Aquino. Di ba nakakagalit? Di ba? Isipin mo, pondo ng bayan yon, pera ng bayan pinambili doon, tapos ibibigay mo lang sa mga Lopez, di ba? Sa private na And then from that time on, from Cory Aquino hanggang kay Noynoy Aquino, yung ABS-CBN hindi nagbabayad ng prangkisa. Hindi talaga nagbabayad yan. Magbabayad man yan siguro minimal, pero more of utang na loob No, kingmaker yung ABS-CBN. So, malaki yung kanilang ambag para manalo yung mga pangulo. Cory Aquino, Fidel Ramos, si Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, di ba?
Noynoy Aquino, yan. Kingmaker yung ABS-CBN. Kaya ang ginagawa ng mga pangulo, hindi sila pinagbabayad ng prangkisa. Ano ba yung prangkisa? Yung prangkisa parang sedula yan. No? Community tax. Hindi yan halagang magkano lang. Milyon ang halaga ng prangkisa ng ABS-CBN. Pero hindi nila binabayaran. Di ba? Supposedly, para yun sa kaban ng bayan. Di ba? Pero hindi nila binabayaran. Kaya nung natanggalan sila ng prangkisa, siguro others will say na hindi dapat sila tinanggalan ng prangkisa. Pero sa akin, parang okay na rin. Parang ano na lang yun, karma na lang yun sa ginawa nila, di ba? Ilang taon silang hindi nagbabayad. Tapos, ngayon, nung si Duterte na ang Pangulo, hindi naman nila sinuportahan si Duterte, o hindi niyari sila ni Duterte, di ba? Ganun ang nangyari. So, ayan. Yun lang yun. The rest, basahin nyo na lang yan. Kasi, kaya namang maintindihan yan. So, this, I won't give you any quiz for this for now. But this will be part of your chapter test that you're going to take on the first meeting natin by May. No? That will be May 4. Diba? So, ngayon, basa-basahin nyo na ngayon. Yan, kasi maging bahagi yan ng inyong chapter test. Pero ngayon, wala mo na kayo papagawa. Ang sa akin, gawan nyo ng paraan kung paano kayo makakuha ng kopya nung Malyari, no? Nung pelikulang ipinapapanood ko sa inyo. Teka lang, hanapin ko yun. Sure na ba yun? Tama ba? Malyari sabi ko. Yan, Malyari. So, Manila Film Festival yan. Kaya nyo yan. Hanap kayo, please. Naintindihan nyo? So, siguro I'll end the discussion, the meeting to that. Maraming salamat sa inyong oras to stay with me this afternoon. Mag-ingat kayo palagi and I'll see you again next week for our lecture. I'll stop the recording from here. And